biro yung kanan, di ba? Yung malalaman niya na may babae, tapos nandyan pa siya. Alam mo, Didirektahin ko na ha. Grabe yung pagiging chick boy mo. parang kumbaga hindi na makatarungan yung mga tinatanggap niyang sakit. Ang laki rin na pala ng sakripisyo sa'yo ni Ay, sobra, Ivy, tita. no? Hindi ka naman nagtitake advantage. Wala kang anak doon sa babaeng yon. Hindi ko alam, tita. Ay. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman po special na personalidad ang ating makakakwentuhan. Actually, he's a good friend from way back Seiko days. Ang isa pang nakakatuwa dito, bukod sa kanyang pagiging magaling na aktor, napakagaling sumayaw, lalo na kapag suot niya ang kanyang heels. At kilala siya as Cupcake. Mga kaibigan, Gardo Versosa! Yes. Thank you so much, Tita Aster. Kumusta mga cupcakes? Ayan. Paano ka nakilala at paano nagsimula yon? Yung cupcake, tita, nagamit ko kasi before sa isang teleserye. The usual, yung parang nasa script, nakalagay, sweetheart or mahal. Nagpaalam ako, pwede ko po bang palitan to ng ganyan-ganyan? So, kumbaga, parang nag-suggest ng maraming ano. And then, may nag-come up nung cupcake. So, sabi ko, cute yung cupcake. From then on, nag-stick na yung cupcake hanggang sa later on, nagkaroon din po ako nung charity bike group na pinangalanan ko rin pong cupcake. Okay. Tapos po, lahat na, yun na yung tawag cupcake. Hanggang sa pinagdudahan na ako, tita. Na, di ba, malamang. Hindi nga ba? Opo, Hindi nga malamang ba? ganun yan. Sabi ko, kung ganun ba, di ba, may problema ba tayo doon? My God, ang isang ahang, di ba? Pagdududahan. Mga kaibigan, actually, ang tunay niyang pangalan is Menen Torres Pulintan. Yun, opo. For a while, ginamit niya ang screen name na Menen Torres. Opo, Pero tama. pagdating sa Seiko Films, Yun, Gardo Versosa. oo, ginawang, kasi Oo. iba ang dating eh, Oo, Gardo. tita, eh. Sabi ko nga kay Boss Robbie, Boss, parang pangalan ng kargador sa pier. Sabi ko. Oo, sabi niya, ano yun eh, kailangan tigas, di Oo, ba? yeah, mga yeah, mga yeah. pelikulang gawa natin, sexy, dapat ano eh. Kaya, sige po, boss. Tapos ba, hanggang sa later on, nakasanayan ko na siya. Pag sinabi mong Gardo, iba eh, di ba? Parang Yung- walang duda. At saka matigas. Parang walang bahid na nag-high heels, tita. Di ba? Gardo, di ba? Di ba? Doon pa Parang lang, walang gardo, parang walang ganun eh, di ba? Paano naman pumasok? Yung pagti-TikTok mo? Nako, tita, yung pagti-TikTok, idea ni Mrs. yan, ni Commander. Oh, si Ivy. Okay. Opo, may one time na nagluluto ako sa bahay. Sabi po niya sa akin, try natin to, sabi niya. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, ano to ngayon eh, trending. Pagsilip ko, ba, may mga acting. Sabi ko, pambihira naman. Acting na nga yung trabaho ko, tapos acting na naman ulit. Sabi niya, hindi, try lang natin. Masaya to. So sabi ko, sige, try natin yung ganyan, pero try mo rin yung sayaw. Eh, noong una ayaw niya. Sabi ko, pag di ka sumayaw, hindi ko gagawin yan. So later on, pumayag siya sa kinol niya. So yun, kumbaga, ginawa na namin. At first, hindi ko ini-expect na siguro baka dahil ng mga panahon yun, halos lahat ng tao nasa kanyang bahay-bahay lang, di ba? Kita ko maraming views. So na-enjoy ko. Sabi ko, halika, gawa tayo, parang prod number. Ala, sige, halos buong araw. Rehearse kami, practice. Nung tinake na namin, sabi ko, parang di sila natuwa dun sa magandang performance. So, tinry ko na yung binabakla-bakla ko. Hanggang sa nag-pek-pek shorts na ako. Sabi niya, tigilan mo na yung mga shorts ko, bibilan na kita ng sayo. Sabi niya. Sabi ko, sige. Tapos, So, ibig sabihin kay Ivy yun, nung una, nagamit-gamit. tita, pinipilit ko kasi Okay. odang masigip. Sige, Okay. para sa Okay. viewers. Okay. Di ba? Tapos after nun, sabi ko, kailangan level up eh, di ba? Tapos na dun sa pek-pek shorts. High heels naman. Tapos nung time na magpapasko, surprise, may box. Malaki, mabigat. Sabi ko, mukhang maganda to. Kala ko parang in order abroad or Okay. kung saan binili. Binigyan niya, mabigat. Tapos kinakalog ko, solid. So pinintahan ko muna. Hindi ko makita exactly nasa loob eh. So hindi na ako nakatiis, binuklat ko. Pagkabuklat kong gano'n, nakita ko agad, stiletto. Oh my God. Sabi ko, itong asawa ko, gusto talaga ako matuluyan. Pagbuklat ko, oh no, stiletto for Christmas. Na kulay pula.
Siguro sinusubukan niya kung lalaki talaga ako, di ba? Baka habang maaga, magkaalaman na. So, yun, parang ginawa na namin ng mga TikToks yung high heels. Okay naman, parang ako hindi ko rin alam minsan siguro sa past life or baka dahil mahilig sumayaw yung nanay ko nung nabubuhay pa, parang naman ako. Every time I do it, na-enjoy ko siya. At saka out of the blue, hindi mo naman ginagawa yun before. Tsaka Diba? I'm sure, pagagalitan ako ni Boss Robbie kung nagkaroon ako sa Seiko, di ba? Unfortunately, hindi nabutan ng Seiko Films ang social oo nga. media. Naku, Oo. tita, baka nasipa ako sa Seiko Films noon. Oo. Yun, so after nun, tumatak na yung high heels. Oo. Every time na lalabas ako, imbes na nagpapapicture sila nung ordinaryong picture taking lang, eto, dala mo ba yung high heels mo? Kagi akong ginaganon. So minsan, dinedare ko si Ivy, sabi ko, gusto mo minsan mag-mall tayo na naka-heels ako. Ano kaya? Sabi niya, wag mo susubukan yan. Siguro Sabi niya. pagkakaguluhan ka. Palagi nilang hinahanap. Para sa akin, kapag nakakapagpasaya ng tao, yan, parang kagaya nung sa ginagawa ninyo, iba yung feeling di ba? Yes. Like parang bukod sa pagtulong na direkta sa tao, iba rin yung alam mong nakakapagpangiti, nakakapagpasaya, di ba? So, Totoo lalo ka. na nung mga panahon na yun. During the Yung, di ba, pandemic, oo, lahat di ba? mabigat ang loob, Oo. di ba? Down na down lahat. So, kahit papano, yun, nabibigyan mo silang good vibes. Pero bakit mo itinigil? Hindi ka na madalas makita na Mahihayin kasi asawa ko, tita. parang siya rin nahihiya sa talagang gagawa niya. Oo, Di ba? pero pag ako, gusto ko pa rin dire-diretso. Lalo na yung, kasi hindi naiiwasan, like yung sa field natin, meron pa rin yung mga nahihiyang gawin di ba? So sabi ko, parang wala naman mawawala di ba? Hindi naman kabawasan yan kung sakaling gawin. Pag kasi pinipilit, kahit naman anong bagay pag pinilit mo, hindi magiging maganda yung At kalalabasan. hindi nila gusto. Oo, At hindi nila kinagat, gusto. di ba? Hindi mag-work yung ganun. Pero I think, kasi ikaw nag-collab ka na rin sa iba't ibang mga art at gustong-gusto nila yon. At saka, tuwang-tuwa rin, pati mga kasamahan mo, di ba? Gusto rin nilang mag-collab with you. Oo, So, parang saka why stop doing it? Oo, kahit sa restaurant, tita, pag sinabi nila. Kasi naiisip ko, kawawa yung mga nakatago sa kusina. Meron mga taong gustong-gusto nila. Siyempre, hindi sila makalabas dahil doon yung area nila. So, minsan pinapasok ko sa kusina. Sabi ko, Ginagawa gusto mo rin nyo? Yung TikTok diba? tayo. Oo, di ba? Oo. Bukod sa nag-enjoy kang gawin yon, nagbibigay ka nga ng kasiyahan sa mga Oh, nakakapanood. yes. Nung panahon ng pandemya, na pagtanto ko rin na hindi lahat palaging material na bagay, di Oo ba? naman. Hindi lahat parang konting gagawin mo, kailangan may katumbas na ganito. Iba yung makapagbigay ka ng kasiyahan ng, di ba? Yung walang katapat na ano pa man, di ba? Pati makasamahan mo, tuwang-tuwa sa'yo. Di ba? Pinagdududahan din ako. Pinagdududahan ka. Pero, sinabi mo na rin lang na pinagdududahan ka. Paano mo ito tinake? Paano mo ito sinettle? Paano mo ito hinarap? Hindi, share ko lang. May one time, tita, may ginawa kaming serye ni Chong, si Joey Marquez. Okay. So, nagulat ako. Sa lahat ng taong magtatanong na kung bading ako, siya yung nagkwento. Pero hindi naman siya yung duda. Sabi Okay. niya, naku, sabi niya, cupcake pa. Sabi niya, parang kilala ko karakas niyan, sabi niya. Pero like, natatawa siya kasi like at the back of his mind, yung mga kaibigan niya, dudang-duda daw. Sabi ko, hayaan mo na silang magduda, okay lang naman yun. Sabi ko, wala namang kaso. Di, sabi niya, hindi ko talaga matanggap sabi niya. Sabi niya, yung parang pagkakakilala ko sa'yo, alam kita sabi niya. Parang nanalamin lang ako, di ba? Correct. Kaya lang sabi ko, Supremo! Di ba wala ako sa Idol kita. Oo, wala ako sa kalingkingan mo. And then, nung time na yun, natuwa ako kasi common denominator pala namin. Pareho kaming mamas boy. And then, natutunan ko rin sa kanya na minsan, hindi ko naman po nila lahat. Pero parang nagiging dahilan nung parang sinasabi nilang pambababae. Kasi hinahanap namin yung katangian ng nanay. Pag may times na hindi mo makita, mapapaano ka na naman sa iba. So sabi ko, parang, oo nga, may point nga siya. And dahil nga rin mamas boy ako, ganun din parang hindi ko maiaalis na kinukumpara mo palagi. Parang pag hindi sila close sa nanay, antimano,
out na, di ba? Reject na sila. So yun, sabi ko, oo nga. Sabi ko kay Chong, ayan. Kay Emperor, ayan. Si Idol. Si Idol, yan. Emperor. Pero kumbaga, all rolled into one. Yes, Kumbaga bilang pagkalalaki, gaya nung huli namin pinagsamahan, napakarami kong natutunan kay Chong, Joey Marquez, sa pagmamahal, sa pagkilala sa isang nanay. Ginawan pa niya ng kanta yung nanay niya. Sana nilabas mo. Sabi ko, ay, ang ganda, tita. Sabi ko, kakantahin ko, ayaw niya kasi baka masira daw yung kanta. Ang ganda nung ano. Tayong Pero dalawa, parinig one of mo these naman days. yung kanta, di ba? Oo, Ang ganda diba? yun. Yung iba kasi, na-offend pag pinagdududahan ng sexuality, of course. In your Pag nung case, sa akin, never naman. Tita. Never. Parang, never dumating. Ano lang ako minsan kasi si Mrs. yung nababother. Sabi ko, kung bading, ano naman kaso? Parang kabawasan ba ng pagkatao yun? Pasintabi po sa mga kapatiran natin dyan, di ba? Pero kumbaga, kaisa niyo ako sa buong delegado ng Pride. Walang kaso sa akin. Kaya lang siya, siguro parang dahil alam po niya yung totoo, kumbaga siya yung Siya yung nasasaktan. nasasaktan. Oo. Sabi ko, wala naman kaso. And personally, ako feeling ko, it's about time na parang kung ganun, i-enjoy nila. Hindi naman yan yung sukatan ng pagkatao. Correct. Diba? Sabi ko nga, saan ko nabanggit yun na may mga crushes din ako na lalaki. Teka, rephrase natin. Hindi siguro crushes. Pagkaangalang. Kumbaga, syempre, parang pag mas gwapo sa'yo. ka-appreciate ka, hindi Opo, naman opo, nangangailangan. Hindi naman nangangailangan ng crush. oo. Di ba? Oo. Tapos po minsan, nafe-feel ko, parang kailan pa nila i-enjoy yung tunay nilang pagkatao kung parang, di ba, medyo may edad na, di ba, saka mo palang sasabihin, saka ka palang mag-out. Ano nang naiwan sa buhay mo, di ba? Ilang taon na lang yan, di ba? Hindi naman kabawasan ng pagkatao mo Totoo yan. yun, di ba? totoo yun. At saka yung iba kasi natatakot. Una siguro ma-ostracize. Pangalawa, natatakot na hindi sila tanggapin. Pangatlo, natatakot kasi di alam kung anong magiging outcome. I think yun ang nakakaano sa kanila nakaka-hold back. Feeling ko naman, tapos na yung time na parang ginagawang katatawanan yung kabilang side ng mga ano. Mas open na. Opo, mas open na. oo. At tanggapin man natin o hindi, sila na yung mga namamayagpag ngayon. Correct. Diba? Sila yung matatalino, sila yung magagaling sa arts. Very creative. Who diba? knows? Sa corporate world, diba? Yes. Dinodominate na rin nila yan. Alright. Gone are the days natin may tinatawag tayong maraming closet queens. Tulad ng sinabi ko, na andun yung takot. Pero ngayon, I appreciate it kasi mas open na ang society na tanggapin. Opo. Saka nung dati kasi, tita, sa kapanahon na natin, para kasing automatic. Pag sinabing ganun, ang nagiging connotation ay katatawanan kagad. Ngayon hindi. Kumbaga, yan na nga sila na yung mga brains ng mga magagandang projects. Correct. Diba? Gusto ko balikan muna natin yung pagkabata mo. After all, this is your life story, Gardo. Paano ka nga pala nagsimula? As a kid muna, sino si Gardo Bersosa? Of course, at that time si Menem. Oo. Actually, ako, tita, mahihain talaga ako ng bata. Dalawa po kami magkapatid. Dalawa lang. And then ako yung panganay. Yung bunso, nasa Amerika na po Boy siya. din. Boy din po Okay, siya. Opo. alright. Nandun na rin yung family niya. And then ako po, may pagka-makulit, pero mahihayin po talaga ako ng bata. Isang attribute lang before na parang, in a way, maiko-connect sa show business is yung pakikisalamuha. Like, nung kabataan, parang kung may mga kakausapin, hindi ako mangingimi na ako mausap. So, friendly ka. Friendly. Oh, friendly. Ganun. Kaya siguro parang hanggang sa umabot na sa punto ngayon, parang napag-iisipan pa rin na mukhang suplado minsan. Kasi dumarating pa rin yung ganun yung mahihiya ako na baka mamaya isipin masyado akong attribido, di ba? Masyado akong advance. So hanggat hindi kailangan, hindi ko siya gagawin na. Ang work ng parents mo before. Si mami ko, siya yung more on pagiging artist side kasi magaling siyang tumugtog ng piano. Nung time na nabubuhay siya yung kasama ni Manong Bong sa Rockwell na tumutugtog ng piano. And then si daddy naman, siya yung abogadong nagbibigay ng seminars palagi sa mga So, underwriters. he was a lawyer. Yeah, oo. Tapos po siya yung nagsaseminar dun sa mga
ahente sa mga insurance. Ngayon, nako-connect ko na may times kasi si Daddy before, nagmemuestra. So sabi ko, bakit siya nagmemuestra? Tapos parang nagmamumble or something. Tapos nitong nasa industriya na natin ako, may mga times na ganun din ako pag may inaaral akong script. So ngayon naiintindihan ko na parang nung time na yun, siguro bago siya magbigay ng seminar, inaaral na rin niya yung kung ano yung i-deliver niya. So same thing yung sa akin, ganun din. Ganun pala yun. Tinapos mo yung pag-aaral mo? Hindi In po ako college? nakatapos ng Anong electrical engineering po ako. Anong inabot mo? Hanggang second year po. Hindi mo na binalikan? Opo, yung electrical engineering, nakuryente na ako ng showbiz. Oo. Okay. Paano ka napasok sa magulong daigdig ng showbiz? Yung medyo kuwela yung kwento niyan eh. Nung time na nasa college pa po ako, gusto kong, yung the usual na sinasabi nung kabataan, gusto makatulong sa magulang. So nung time na yon, uso yung mga fast food chains na pinapasukan, yung mga, Yes, di ba, mga oo. sideline. Yeah, right. Masaklap, sa mga inaplayan kong yun, hindi ako natanggap. Sabi ko minsan sa nanay ko, sapatos ko, pudpud na kalalakad, wala akong matsyempohan. Hanggang sa there was one interview, hindi ko alam na restaurant pala ni Mother Lily. Okay. Parang wala sa hinagap, sinabihan ako na, sige, okay ka na, balik ka sa ganito, ganyan. So excited ako, umuwi ako. Sabi ko sa nanay ko na, di ba, may trabaho na ako. Pinababalik ako ng ganito, ganyan. Oh, good, sabi niya. Nagkataon, sumabay naman yung offer na screen test sa Seiko Films. Sabi ko sa nanay ko, ito yung may offer na ganito, ganyan. Sabi niya, alam mo kung ano yung mas matimbang. Sabi ko, nagugulan ako kasi yung isa babalik na eh. Itong isa, test pa lang. Sabi niya, pero hindi lahat nabibigyan ng ganyan. Oo nga. Naisip ko. Tapos tinanong ko kung papayagan ba niya ako kung sakali. Bakit di mo, give it a try, sabi niya. Punta ako. So, kinuha ko yung schedule. Sinabi sa akin na, ganito, may screen test ka. Ito yung location, ganyan. So, punta ako dun sa location. Punta ako ngayon dun. Tapos nagulat ako, si Rita Avila, yung ka-eksena ko. Oo. So, kumbaga, medyo ninervyos ako kasi mga kilala na sila eh. Tapos ako, hindi pa. Sabi ko, paano kayang gagawin ko dito? Tapos wala akong background. Wala akong kahit ano. Sabi ko, bahala na, Lord. Kayo na pong bahala sa akin. Maya-maya, tayo ako. Excuse me po, hingin ko lang po sana yung script, saka po yung kung ano po yung susuotin para dun sa eksena. Isang eksena lang daw ako eh. Sabi ko, aralin ko na. Sabi, huwag ka makulit, upo ka lang dyan. Sabi, mamaya, daan na naman siya. Anong oras na po kasi? Sabi ko, basahin ko lang po yan, Mahirap mataranta. Sabi ko, saan po yung script, saka yung costume. Nagsiaayos pa ng relax ka lang dyan, mamaya ibibigay din sa'yo. Sabi ko, parang susungit nung tao, Maya-maya, lumapit na. Excuse me, kayo ba yung ganyan? Ako po yun. Sabi, sige, kayo na yung next, ready na kayo. Ganyan. Sige po, asan na yung script, saka yung costume? Yung script, doon na yun, walang sabi. Yung costume po, yung costume, inabot sa akin, envelope. Kaprasong envelope. Sabi ko, ano po yung envelope? Yan na yung costume mo. Sabi, silip ko, underwear. Parang gusto ko na umuwi, tita. Pagkakito, sige, bahala na. Siguro kung tama yung pagkakaalala ko, parang si Direk Abo, yung time na yun. Abo de la Cruz. So yun, hanggang sa ginawa na dun sa cubicle, nako, sus Mariosep, siguro yung nervyos ko. Baka tinalo pa nun yung nangyaring atake sa akin. Pero sabi ko, kailangan itawid ko to kasi nandun na eh. Sayang yung pagkakataon. So awa ng Diyos, naitawid yun and then nagkaroon na ng mga sumunod na projects. Teka muna, may dialogue ka ba doon? Halinghing lang yata yung dialogue ko nun, tita. Kasi So, parang sexy movie ka agad. pinasok ako bigla ni dun sa cubicle. Kaya pala, nung hinihingi ko nga yung script, wala naman pala ako sasabihin. Parang pinasok niya lang akong bigla, tapos di na ako nakaporma. Yun ang pinaka-screen test mo. Yun na, Oo, tita. oo. Oo. Anong Hanggang movie sa ito? Mukhang pumasak Direk Abo. Hindi ko na po maalala Hindi mo yung na maalala. Tapos pagkatapos po nun, yun na. Nung mga nagkasunod-sunod na, awa ng Diyos. Yun na yung parang halos papulmonya ako kasi laging, di ba? Laging topless, di ba? Laging Anong naging reaction naman ng parents mo, lalo ng mami mo? Nagulat nga ako, tita, kasi baka siguro bilang isang nanay, parang sa kanya kung lalaki nga, hindi ganun ka laking issue. Inuulit-ulit niya na kung naging babae ka
ka anak, diyan tayo magtatalo, sabi niya. Wala naman nawawala sa lalaki. Yeah, nothing to lose, kumbaga. Gusto di ko ba? nga sabihin, wala ba? Diba? May mga pangyayaring hindi inaasahan pero magugulat ka na lang na magiging maganda yung kahihinatnan. Yung first movie mo na yon na extra or Extra, bitrol? tita. Oh, Extra. Magkano ang talent fee mo? Kung maalala kung 300 ba yun, tita? Oo. Pero what did you do with the first talent fee na? Binigay ko sa nanay ko. Tapos like Diba? yung mga sumunod pa na sweldo, kasi nga dahil mahilig tumugtog si mami, so nakapagregalo pa ako sa kanya ng organ. Tapos may time na nakakatawa kasi sabi niya, anak, parang nung malaki ng kinikita mo, sa akin ka na umutang ha, sabi niya. So, baliktad. Nung maliit yung kita, yun yung mas marami akong nabibigay sa kanya. Hi, ma'am! Iba talagang yung pagiging masinop eh. Parang nung time na yon siguro dahil binata. Pero ikaw talaga, iniintriga mo sa nanay mo. Opo, pero may times na hindi ko alam na karamihan nung iniintrega, sinusubi pa rin niya para sa akin. Kaya parang iba talaga ang pagmamahal ng isang nanay. Kumbaga, subok na yan at saka hindi matatawaran at hindi kayang tapatan o tumbasan nung kung sakaling magiging girlfriend or asawa. Palaging sisigunda lang yan sa mga nanay. So yun yung parang napagtanto ko. Nagsimula ka talaga sa Seiko Film as a sexy actor. Di ba? Opo. Pero ang pinaka-launching movie mo as a lead actor, yung Machete 2. Yes, tita. Machete Para 2. pong- 1994. Oo. Tama diba? kayo, tita. Yun yung pinaka nagmarka talaga. Yes. O Oo. considering na ginawa na yun ni Cesar Montano before. Opo. Di ba? Anong naging preparasyon mo doon? Considering na Cesar was a bigger star when you start? Dahil nabanggit niyo si Cesar, kumbaga, thankful din ako actually kay Cesar kasi yan din yung nag-pave ng way. Kaya nag-screen test nung time na yon dahil ayaw na niya magpa-sexy. So, blessing in disguise na ayaw na niya. So, nagkaroon ng daan para makapasok ako. Nangga sa ginawa na yung Machete. And then, yung preparation doon, may isa pang mabigat na trial noon dahil nung time na ginawa ko yung Machete, nagkaroon ng ano nun, parang kakaibang sakit na sa kidney dahil hindi ako pala inom ng tubig. So sabi ko, parang hanip yung timing. Sabi ko, sayang yung opportunity kung hindi gagawin. So awa ng Diyos, naitawid, kumbaga napagaling yung problema sa kidney and then kinakailangan kong makapag-workout. Binigyan ako ng 2 or 3 weeks yata na mag-prepare para dun sa Machete. In that time na nagpapagaling ka, ilang buwan yun? Inabot ba ng taon? Wala naman po, kumbaga Sa buwan lang. magaling yung doktor. Tapos Okay. sabi nga niya, hindi kasi dapat yung hindi ka pala inom ng tubig. Eh nung time na yon, iniisip ko, kailangan sanayin ko yung sarili ko na sanay akong hindi pala inom. What if dumating yung time na mahirap maghanap ng tubig, ganyan-ganyan. Yun yung mga reasoning ko na mali pala. So yun yung repercussion. And then, awa ng Diyos, gumaling naman. And then, nagawa ko na po yung Machete. Tapos, nung time na ginawa pa namin, hindi pa tinapos ng unang artista. Kumbaga, may opening doors din kay Osang. So, parang kami talaga yung Pero pinag-partner. si Rita Abel ang una mo nakapartner. Po, si Rita, Abel. yun dun sa screen test. Tapos yun dun sa Machete, may unang leading lady na nakuha sila na hindi tinapos yung movie. Dahil sabi nga niya, magagalit yung lola niya. May gagawin kaming certain scene na Yes. masyadong Intimate. ano Oo. siguro para sa kanya. So, pumasok si Osang. And then like, nung pagpasok ni Osang, yun, kumbaga para... Pareho kayong swak di ba? na swak. Oo. And then yun yung time na na-experience ko rin na nakukuha nila yung dalawang sinihan, na nagsasarado dahil punong-puno. Ba? So nanay ko tuwan-tuwa. Anong reaction ng dad mo? Ay, daddy hindi siya masyadong into arts eh. So hindi siya Oo, nakikialam at all. oo. Wala siyang reaksyon. Excited siya dun sa, kasi lagi ko sinasabi kay daddy before. Sabi ko, Dad, one time, lalabas tayo, magchi-chicks tayo together. Eh, nakamatayan na. Sabi niya, siguro drawing. Pero na-excite siya nung time na yon. Sabi ko, hindi natin sasabihin kay Mami, lalabas tayo. Sabi ko, Mami tuwan-tuwa kasi kahit yung mga posters, siya yung nagmamount, nilalagyan niya ng date. Siguro kung hindi dahil kay Mami, wala ako dito ngayon. Baka napariwara ang buhay mo rin. Eh, hindi ka naman Malamang, baka nagtayo siguro ako ng kasa, puro babae yung mga... Baka yun naging Okay, negosyo ikaw ko. na, sa'yo na rin lang nagsimula at inamin mo naman pagiging chick boy mo before. Mapagmahal lang, tita. Okay, pagbibigyan kita. Si Rita Abelo ba yung naging girlfriend mo?
MU siguro. MU lang. Kung naging Kasi parang kagandahan kay Rita, nung times na yun, wala akong... kapagsabayhan. Oo, kunwari, di ba, parang mabigat yung gantong eksena, parang kailangan ba gawin ko to, ganyan-ganyan. Alam ko, nasermonan pa niya ako dati kasi sabi niya, alam mong tayo yung pinipair, tayo yung nila-love team, lalabas ka, rarampa ka kung sino-sinong babae kasama mo. Sabi niya, paano magwo-work yun? Tapos napag-isip-isip ko, oo nga no. Sabi niya, hindi ka naman binabawalan pero itago mo na lang. So like yung mga bits and pieces, marami akong kumbaga, natutunan din sa kanya. Bakit hanggang MU lang kayo ni Rita? Siguro kasi parang more on mukhang magkapatid. Mas nagiging open siguro. Walang restrictions ng mga pwede namin masabi sa isa't isa pag nasa ganung level. Months lang to umabot. Ito na maaalala yung eksaktong Pero kasi every time na kailangan mo na maihingahan na nandyan siya. Kumusta Hindi niya kayo ngayon ni sinasara Rita? yung Kasi nagkakatrabaho pa rin kayo Oo, ngayon dito, ang tagal na nung huli naming Actually, sila yung mas madalas magkausap ni Ivy. Talaga? Oo. Sabi ko nga minsan, sama niyo naman ako dyan sa lakad niyo. Parang sila yung mas maraming chika. And ninang siya ni Uziel. I see. In other words, naging maganda ang Yes, samahan yung tita. dalawa. Oo. Kapag parang you're better off as friends, di ba? Yes. Parang one thing na ma-appreciate ko rin kay Rita. Kasi, totoo, kumbaga transparent siya. Didirektahin ko na ha. Grabe yung pagiging chick boy mo. Oo, tita. Noon, di ba? Oo. Nasubaybayan ko yun Oo. So, aminado ako dyan. Kailan mo na-realize na parang, teka muna, lahat ng bagay may hangganan? Magmula mag-asawa ka kay Ivy, parang tumino ka. Nung kay Ivy, tita, parang mabigat man or masakit sa loob niya. Parang nung mga panahong yun, tinanggap niya yung pagiging babaero. So parang umabot na dun sa puntong napagtanto ko na iba na yung tinatanggap niya na sakit. Masyado na akong parang kumbaga hindi na makatarungan yung mga tinatanggap niya na sakit. Kasi hindi biro yung, di ba, kaliwat kanan, di ba, yung malalaman niya na may babae, tapos nandyan pa siya. Nakayanan niyang pagdaanan yung ganon. So ano pa ba yung hindi niya kakayanin? Parang tinanggap ka niya. Tinanggap, Kung tita. ano ka. Mm. Oh, lalo ni pagiging chick boy mo. Oo, tita. Oo. Tinanggap ng Talaga? buong buo. Ano yun ha? Martir yun. Oo. Taas kamay, taas pa ako. Wala na akong nagawa. Tapos, parang sa madaling salita, kulang na lang lalagyan mo ng halo. Mukha na siya santo. Di ba nakaka-guilty ng gumawa ng masama? Umabot din dun sa point na hindi kanya minamandohan na let's put it this way. Parang siguro kung may ipinagbabawal na gamot, ngayon hinain pa sa'yo in a silver platter. So parang ikaw, di ba parang, totoo ba to? Ikaw na yung umaatras. Oo. So parang, minsan may ganun na dating Kung ano yung pinagbabawal, di ba? Yun yung masarap. Ngayon, pag di na pinagbawal, hindi na siya ganun ka-exciting. So, nung time na yun, napagtanto ko, siguro ito na yun. At lalo na nung lumabas si... Tapos, in return, parang nakita niya, kahit nung ipinagbubuntis pa lang ni Ivy, talagang tutok ako. Kahit yung paglilinis, yung lampin, diba? Pagbibilad sa umaga. Parang walang masasabi sa akin na hindi ko inalagaan mula nung pagbubuntis hanggang sa naipanganak. Sa totoo lang, nanibago ako sa'yo. Kilala ka ng mga taong malalapit sa'yo na kung sino ka talaga. Imagine mo yung naging hands-on ka dito sa anak nyo ni Ivy. Yes, tita. Considering na you have other kids from Opo. other girls, di ba? Opo. Actually, nung magpakasal kayo ni Ivy, isa ako sa nagulat. Kasi parang ang pakiramdam ko noon, sabi ko, wala ito sa bokabularyo yung pag-aasawa Before, it was not your priority. Opo, totoo yun. Kailan mo na-realize na si Ivy na ang the one for you? Parang hindi sinasadya Dumaan na lang siya. Siguro nung time na nabuo na si Uziel. Kasi yung younger brother ko, lagi niyang sinasabi sa akin yun. Hindi yan habang buhay, magchichicks ka, sabi niya. Dapat may pamilya ka rin. So parang siya nga yung kuya. So yung ugali ng kapatid mo, younger brother mo, mas matino. Si Segunda yun kay Lorenzo Ruiz So siya talagang, sabi niya, hindi habang buhay, puro pagchichicks lang ang gagawin mo. Sabi niya parang, huwag mong sayangin sa ganyan yung buhay mo. Sabi niya, binata ka, okay. Pero sabi niya, may certain point na kinakailangan mo na rin mag-isip. And sabi niya, pagtanda mo,
hindi man yung anak mo yung kasama mo, wala kang kapartner na kaagapay mo sa pagtanda. Parang, oo nga. Kino-contest ko pa dati. Sabi ko, kung may pambayad ka sa nurse, meron yan, tol. Mga sexy pa yung nurses mo. Sabi niya, iba yung pagmamahal na talagang nanggagaling sa puso, yung pag-aalaga sa'yo. Tapos, napagtanto ko, totoo naman lahat ng mga sinabi. Gaano So, kayo hanggang katagal sa ni Ivy bago kayo nagpakasal? 10 years din Wow. siguro. Ganon katagal? Next year, 19 years na kami. Hindi ko Ganon. maubos maisip. Oo. Tumagal ako ng gano'n. Oo, di ba? Pag tinatanong nga niya ako, minsan pag nagkukwentuhan kami, yung mga relasyon mo noon, sabi niya, parang ano yung pinakamatagal? Sabi ko, minsan 10 months eh. Sabi ko, parang hindi umabot ng taon. Oo. Tsamba nang umabot ng taon. Si Ivy na nga talaga. Oo nga, tita. Siguro one more thing, likas din yung pagiging makadiyos. Nung nakilala ko siya, nagkataon na hindi sinasadya. Kasi ito, hindi rin alam nung karamihan, tita. Pag nagkakaroon ako ng chicks, doon ko muna dinadala sa simbahan. So parang pag may repulsion, Oo, di ba? oo. Alam mo na, ugali niyan. Oo, oo. Medyo pumapanig kay taning yan, di ba? Pag Oo. ganyan. Bago ko i-date sa kung saan man, dadalhin ko sa church, sa chapel, or sa adoration. Nagkataon nung sa kanya, sabi niya, pumupunta ka rin pala dito. Ha? So, nagulat ako, ha? Parang sa akin, first time na may ganun akong nakatapat. So, parang siguro, kinatok na rin ako ni Papa Jesus na this Talagang is the one. pinag-adya kayong dalawa. Opo. Ang laki rin na pala ng sakripisyo sa iyo ni Ay, sobra, Ivy, tita. no? Oo. Pero you got Ivy na meron na siyang 2 anak. Opo, opo. Oh, from the opo, opo. previous relationship. Opo, opo, So, kumusta ang relasyon mo sa 2 stepchildren mo? Sweet yung mga boys na yun eh. Tapos, every now and then, pinagluluto ko sila dahil ang sister nila, nanay nila, never nakapagluto ng masarap. Oh. Sorry. So, yun ang edge mo sa asawa mo. Opo. Okay. So, parang, Oo. sasabihin ko, like, pag magluluto ako, padalhan mo sila, ganyan-ganyan. Tatanungin muna siya, ikaw ba nagluto niyan, ma? Pag siya nagluto, ayaw na nila. Sabi nila, pag si mama nagluto, thank you na lang, next time na lang. So pag ako sinabi nila, yun, okay, good, pasado. Do they live with you? Hindi or- po, iwalay na. There was a time na nagsama-sama kami, kaya lang kasi, syempre like, di ba, may mga partidos din no, sa mga Yes. partners nila. Yes, so, yes. so mahirap, so bumukod na lang din sila. How are you with your other kids? Yung iba, nakakausap, yung iba medyo mahirap, mahirap timplahin, mahirap. I'm sure napapanood nila to. Anong Yes, mensahe mo sa parang- kanila? Parang panawagan ang dating. Hindi naman panawagan. Hindi, I'm eto, sure. alam ko naman na, kasi, kumbaga para sa atin, di ba, tanging nanay lang naman ang makakapagsabi niyan kung sino yung talagang dugot laman, di ba? So sa akin, parang, pag naman dugot laman ko, kumbaga, tanggap ko naman yan And alam ko naman na parang eventually, it's either maghahanap or gugustuhin nilang makilala. Mahirap din kasi yung hindi kayo nakapag-build ng bond. So, yan yung isang natutunan ko na during sa pagkabinata, hindi pwedeng laging ipapasa mo lang sa babae na siya lang yung kailangan mag-ingat. So, ang repercussion yan dun sa mga kids pagdating ng araw. So, parang dapat, bukod sa pinag-iingat niyo yung babae, dapat maging maingat din kayo na kung sakaling, di ba, magpapakasaya kayo, wala ring madadamay na di ba? Kasi kung sa isang bata or sa isang anak, hindi rin maganda yung pakiramdam Lalo na ngayon, kumbaga, maiinit na yung mga kabataan, mapupusok. Yan yung natutuhan ko nung kabataan ko na hindi pwedeng bara-bara. Regrets. Of course, may mga Oo. regrets ka pa rin. Ngayon, parang pag dumating yung time na talagang mentally and emotionally prepared na kayo, mas maganda yung magiging flow Nagre-reflect din yan sa bata. Parang pag kumpleto yung magulang niya at kung sino yung talagang mga nakalakhan, lalabas sa kanya yan. Iba pa rin talaga yung buo yung pamilya. Kung dumating yung pagkakataon na mag-reach out yung anak mo sa'yo, are you ready? Okay naman ako. Minsan nga, hindi ko kaano-ano, panay ang reach out. Yun minsan yung masaklap Actually, baka naman iniisip nyo, hindi naman ako, di ba, parte ng gobyerno na maluwag ang bulsa, di ba? Kumbaga, minsan kasi sa paningin ninyo, ang artista parang may kaharian na May kingdom. may malalim na balon. Hindi ko ako ganun. Alam nyo kung ano yung empleyadong ganun lang din ako. Pero, kumbaga po, ginagaransyahan ko kayo, tumama lang ako sa loto.
Maraming makikinabang niyan, sigurado. Ayan, baka kasi marinig ng mga magre-reach out, tita. Baka isang damak yung mag-reach out. Eh, si Ivy naman yung atakihin sa puso, di ba? Broad-minded si actually, Ivy, oo. actually, karamihan ng mga exes, friends niya lahat. Ah, talaga? Oo, nagugulat nga ako, tita. Oo. Magandang attitude ni Ivy. Yung iba, parang pag-ex, Yeah. kina-cut off na yung Yeah, ano. Yes, yes. Siya hindi. Chika-chika Silang magkakaibigan, Oo, ikaw hindi. magkakaibigan. Ako init siya puwera eh. Sabi ko nga, ako yung ex, di ba? Bakit kayo yung magkakaano? Tapos sobrang close pa nila. Pero meron din naman na iba na exes si Ivy na. So meron din naman. magkakaibigan rin kayo. Magkaibigan din. Oh, no? which is good. Oo, after all, iba pero ng di ba? oh, Marami namang tinatawag Mas nating chika. parang modern family or Yes, extended, tita. rather, blended families, di ba? Oo. Siya magaling siya doon sa Kung ganun. ikaw ang tatanungin, ilan sila? Lahat? Baka atakihin ako ulit, tita. Parang sisikip yata yung dibdib ko. Oo, palagay ko, part 2 na natin sabihin niya. Alam mo yun eh. Imposibleng hindi mo alam. Eh, kasi naman, tita, sa dami nung mga, di ba, dinedate ko noon, Kaya- di ba? Dami. Ayaw mo kaya- na-mention. Opo, wag na. wag Tsaka may na. mga kanya-kanyang pamilya na, Pamilya di ba? na, Oo. oo. Yung Message mo emosyon. to older girls, I've loved before. Sa lahat ng, siyempre, kumbaga, nagbigay kayo ng kulay, di ba? At kayong nagpaganda. At saka ng minahal mo rin buhay. sila. Oo. di ba? Oo, Minahal mo nga ba? Oo, minahal ko yan lahat, tita. Oo, wala naman regrets dun sa mga ano. Actually kasi, karamihan ng mga dating naging chicks, may mga ano yan, may mga pighati, tita. Pag yung kunwari dumarating. Kaya minsan, may times yan na pinagpe-pray ko na ako po ba talaga yung daan na ano, parang hindi ko sinasadya, parang may hihinga sa'yo na ganitong problema, ganyan-ganyan. So in a way, ikaw yung parang magiging paraan ng healing process. So kahit papano, may feeling ako ng pagka-absuelto. Kasi di ba, kahit papano, kumbaga nalagyan ko ng band-aid yung sugat eh. Saka naku, napakaraming beses noon, tita. Kasi magugulat ka eh. Pag dinala mo sa chapel, biglang ahagulgul. Or minsan, pag humilig sa'yo, gaganon-ganon lang. So, marami yung mga cases na ganyan na hindi ko inaasahan na parang... Sa akin, thankful ako dahil mahirap din ipagkatiwala yung ganong pain na, di ba, yung pinagdaanan nila. Tapos sa'yo ipagkakatiwala, sa'yo hihingi ng payo. So, kahit papano... Hindi ka naman nagtitake advantage. Ay, hindi. Oo, Because of that- pinapayuhan ko because muna. of that situation. Oo. Tsaka Oo. wala akong... Pinapayuhan mo, tapos eventually, Saka siguro one thing na proud ako, tita, wala akong pinupuwersa. Kumbaga, ako Nai-love yung sila minsan sa'yo. pinupuwersa nila. Okay. Sige, pagbigyan na kita doon. Pero meron ka na bang iniyakan na babae before? Ay, meron, tita. True love mo, dahil iniyakan mo eh. Actually, yan yung inaano namin ni Ivy minsan eh. Kasi sabi ko, ano ba yung ibig sabihin nung, ang alam lang natin palagi, first love. Kasi meron pa nung true love, meron pa nung greatest love, di ba? Meron yung lagab love. Di ba? Feeling ko doon ako lagi sa lagab love eh. Sino ang first love mo? Ayan ang wala ako, tita. Okay. Oo, actually, yan yung nagiging running joke namin ni Ivy. Kasi yung first love niya, parehas kong cancer. So sabi ko, so more or less, alam mo na yung traits ng cancerian, di ba? So pero ako, hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin So yung wala. first love So ko. wala eh. yung Oo, first wala, love. wala. Okay. Doon tayo sa true love. Sa true love, si Ivy na yan. Si Ivy na. Greatest love. Siya na rin yan. Yung lagab-lab Lagab-lab, marami. siya na rin yan, tita. Oo. Nag-uumapoy talaga yung sa kanya. Oo. Oo. So maraming ano talaga, katangian talaga si Ivy na hindi mo Oo, nakita doon tita. sa mga past loves Oo, mo. oo. Minsan sabi ko nga sa kanya, hindi yan parang gandang Miss Universe lang. Bukod doon, iba yung ganda ng Puso. puso, tita. Ayun, tama, mismo. Yung itsura, tatandayan, mangungulubot. Yung sexy, it's either tatabayan or mangunguluntoy. Pero yung ugali at saka yung puso, hanggang Stay. sa kabilang buhay, di ba? Nandyan pa rin yan. Hindi magbabago yan, di ba? Inamin mo na may iniyakan ka. Sino yon? Next ano na lang. Masalimuot yan eh. Oo, masalimuot. Taga-showbiz ba? Hindi. Hindi non-showbiz. Iniyakan mo. Bakit mo iniyakan? Nung time na yon, parang kaya ko siya iniyakan kasi umabot dun sa point na parang kailangan ko mag-decide kung kanino ako mag-i-stay. Kung sa nanay ko
Oh. or dun sa Pwede you have to make a choice. girlfriend. Yan mismo. Dumating ka sa yan point na, mismo, oo. yung tita. Kaya ako umiyak. Kasi parang, bakit? Pareho mong mahal. Oo, bakit ako kailangan umabot sa point na ganito? Pinapamili ka ng nanay mo? Pinapamili niya ako. Oo. Hindi maganda yun. Oo. So Hindi parang, maganda yun. nung time na yun, Oo. dahil in love ka, di ba? Nabulagan ako. So, di ba, I went on the other side. Kumbaga, nagkamali ako ng ano. And parang, never mong Siya ang pinili mo? ipangtatapat. Oo, tita. Siya ang pinili Kaya mo, masakit wow. sa akin yun. Wow. Ang bigat. So what Ang happened? bigat sa akin nun. So what happened? Wala rin. Dahil Hindi maling desisyon, tita. Oo. Wala rin kinahinatnan. Dahil nanay, di ba? So, pinaliwanag niya sa'yo, di ba? Parang, yan yung sinasabi ko sa'yo, ganyan-ganyan. Yun, natuto na ako doon. Wala kang anak doon sa babaeng yun? Hindi ko alam, tita. Ay. So, parang ngayon, kahit pag kay Baget, ina-explain ko sa kanya na yan yung mga pwedeng mangyari. So sabi ko parang dapat maingat ka sa mga ganyan. Habang binata, okay lang yan. Pero sabi ko, iwasan mo yung makasakit, iwasan mo yung parang aabot dun sa point na kailangan pinagtatapat yung mga magulang, saka yung ano mo. Parang So, naging overprotective ka dito sa anak mo, kay Yushel. To a point kasi dito ka lang talaga naging ama. Parang ngayon ka lang naka-experience ng totoong pakiramdam ng isang tatay. Tama? Saka masarap yung Oo, feeling, oo. lalo na yung out of the blue, sasabihin niya lang na mahal ka niya. Salamat dun sa Yung mga pag-aalaga hug, sa kanya. embrace, oo. Oo, out of Diba? the blue, Embrace yayakap ng na anak lang mo. bigla. Oh. Sabi ko, what's that for? Just to thank you for loving me, for taking care of me, Oh, how sweet. for sending Oo, me diba? to school, for giving me food and toys. Matalino yung anak mo eh. Oo. So parang sa akin, hindi naman ako nag-expect nung kapalit. Pero yung marinig mo lang yon, nakakadurog ng puso. Ang sarap ng feeling. Kung i-rewind ang buhay mo, Uy, rewind. anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? Ay, yung mga times na kasama si Mami, tita. Nung buhay si Mami, siya yung lagi kong ka-date. Pag lumalabas, kumakain, nagsisimba. Actually, kahit doon sa mga lock-ins nung wala na siya, may dala akong litrato. Tapos nilalagay kong ganyan. Kunwari, di ba, kung ito yung lock-in na room ko, yan, nandyan siya palagi. Kinakausap mo paminsan-minsan. Ano kasi, para siyang barkada, parang hindi naging imposing yung pagiging ano niya. Hindi naman nagselo sa yung younger brother mo dahil ikaw yung mama's boy. Ay, hindi Hindi. naman. Siguro may feeling na panghihinayang yung sa part niya kasi hindi na niya masyadong nakasama nung times na pawala na si Mami. Dahil nga nasa ibang na bansa. siya. Ayun, Oo. oo. Kung sakasakaling nakikinig ang nanay mo or nasa harap ang nanay mo, I know she's watching over you. Yeah, oo. Anong mensahe mo sa nanay mo? Ma'am, meron na akong Xerox. May bago ng ano. Sigurado, parang ito na yung kasunod na mga masasabi kong trophy. Pero sana hindi nito Trophy. sundan yung pagiging chick boy mo noon. Oo. Oo. Pero kumbaga mas binubuksan ko na yung ano sa kanya. Nakakatuwa kasi mas naiintindihan na niya ngayon. Sinasabi nga niya, if dumating na yung time na he's going to be a pilot, I'm going to tour you, Dad and Mom, around the world. Diba? You just have to ride on my plane. I'll take you wherever you wanna go. And I'll take care Sarap of ng pakiramdam, you. Oo. di ba? So parang di ba pag nakarinig ka Oo. ng ganun, di ba, Diba? parang di ka na magkakaisip, di ba? Pumunta Music sa to your Lagablab. ears, di ba? Oo, di ba? Mm-hmm. I know Ivy is watching right now. Oo. Mensahe mo sa Nako. napakabait mong asawa. Eto, Shugs, sana. Bukong-buking na ako. Bukong-buko na, Tita A. Oh. Diba? Ay, sa kalendaryo, hindi ko pa nasabi kay Tita A. Ano yun? Ano yun sa calendar? Ito, share ko na. Okay, Actually, okay. nakadiscover nito si Ivy. Yung nalaktawan natin kanina, yung calendar na yun, alam niyo yung Chinese na calendar? Yes, yung yes. malalaking square? Malalaking letra, pati ang numbers. Oo, okay. numbers. Nung panahon na mahilig ako sa chicks, napupuno ko yung calendar na yun. Sa appointment. At appointment. Sa bookings. Bukod tanging si Ivy lang ang naka-decipher nung code. Baga, may ano yun, may initials. Halimbawa, ay. Oo, nari si I, dumating ng 6:30 ng umaga. Si ganito, si Halimbawa, ABC, letter P, oo. dumating ng lunchtime. Oo. Tapos may merienda, tapos may dinner. Grabe ka. Meron, nakita niya, hindi ko alam na ano niya, naaral niya. Ang code ko, pag may nangyari, star.
So kasi 'di ba alam mo Oo, kung may oo. kasi kung sakaling magte-trace ka na Oo. may naganap ba sa amin yun? So alam mo may star. Mm. So nagtataka siya, punong-puno ng star yung calendar. Tapos ang daing booking. Sabi niya, naghinala na. Tapos nakita niya, ang mali ko, yung initials niya, eksakto initials. Tapos napagtanto niya, sabi niya, bakit minsan breakfast yung sulat ng initial ko? Minsan napupunta sa dinner. Wala lang. Kumbaga, hindi ko inaamin. Pero na-discover niya. So, nalaman niya yung code nung calendar. Sa Ngayon ba, calendar, mini-maintain mo pa yung Chinese calendar? Oo, pero siya na yung nakalagay. Si Bagets na yung nakalagay na ano. So, alam mo, ang intro ko sa'yo kanina, kulang. The changed man. Hindi, laki na ang pinagbago mo. And I'm so happy for Saka that. sa'yo ko lang Diba? sinyer yun, tita, Oo, yung yung calendar, yung calendar. Chinese calendar. Hindi oo. naman nila alam eh. Oo nga, atin lang yun, tita. Tayo-tayo lang yun Oo, eh, di ba? tayo lang yun. Oo. Oo, yun. Sa palagay mo kaya, ito na yung, hindi naman natin masasabi makabago, kundi ang bagong Gardo Versosa. Oo, ito na yun, Tolentino. tita. Tapos Oo. parang siguro yung isa ko pang may open sa'yo, parang kahit hindi man ako maging isang politiko, gusto ko pa rin magkaroon nung parang kagaya nung bike group ko dati na every now and then you get to do your passion at the same time nakakatulong ka sa ibang tao. So like parang after nung biking, yan ang pag-usapan namin ni Joms kanina na yung sa pagtakbo naman, yung running. In a way kasi, nakakapag-promote ka ng health and wellness and then at the same time, may mga charity works ka na naka-incorporate dun sa event, may natutulungan ka rin, di ba? And then may napapasaya ka. Kasi para sa akin, parang pag nakakasama ka nila, malaking bagay dun sa ibang tao eh. Ikaw bilang isang leader, di ba? Kumbaga, you lead by example. Gusto ko parang bago mawala or hanggang sa mawala, may mga ganun akong ginagawa na natutuwa ako kasi si Bagets, nung nakikita niya yung dun sa biking, sabi rin niya na gusto rin niya Na-inspire din siya. gusto rin niya na parang pag walang makuhanan ng mga pondo, minsan gagawin ko kahit magpa-premyo na lang ako ng mga hand-me-downs ko, di ba? Ipapasa ko na lang para lang, di ba, makapag-generate ng funds. So siya rin, ganun din. Sabi niya like parang yung mga old shoes niya. Na-encourage siya. Old clothes niya, sabi niya, bibigay niya sa mga needy na children. So sabi ko, maganda yung mga natututunan niya. How do you want to be remembered? Yun, with a smile. Maganda pag maalala ka, di ba? Kasama ko yan nagbabike, nakasama ko yan sa industriya, kasama ko yan tumatakbo. Nung nakasama ko yan, never kang malulungkot. Masarap nung ganong feeling. Mensahe mo sa lahat. Life is short. Kung ano man yung mga gusto ninyong gawin, huwag kayong mag-atubili. Gawin ninyo with passion. And then, kung sino yung mga gusto nyong sabihan ng I love you, sabihin nyo na. Maximize nyo yung bawat panahon na dumadaan at yung mga opportunity. Hanggat maaari, huwag nyo lang kakausapin si Lord pag yung nagikipit. Kahit naman wala tayong kailangan, kausapin nyo lang. Alam naman na niya kung ano yung mga kakailanganin natin at hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. Always spread love, good vibes, happiness, and always do the things with a smile. Ayan, you will never go wrong. Ang dapat nilang abangan sa'yo. Yan po, patuloy niyo pong panoorin ang Lumuhod Ka sa Lupa. Ayan, pinangungunahan po ni Kiko Estrada. Ayan, napakaganda po niyan. And yung balota rin po. Ayan, kasama ko naman po si Marian Rivera. Ayan, malay natin, di ba? May gagawin tayo nila Tita A, di ba? Abangan niyo rin po yan. Maraming salamat po, Tita A. And maraming salamat po sa inyong lahat. Always like, share, and subscribe. God loves you. Keep on smiling. At huwag mong kakalimutan yung pagtitiktok dahil hinahanap-hanap pa rin oo sa nga iyo pala. yan, di ba? Titiktok ba tayo, Tita A? Ay, wag ako. Hindi ako marunong sumayaw eh. Oo nga pala, Oo, maraming diba? salamat Oo. din nga pala. Mga followers mo doon, Oo, ha? sa lahat Million. ng mga sumusuporta po sa TikTok. Yung mga gustong gumawa ng serye sa TikTok, sabihin nyo lang, pwede natin simulan yan, di ba? Total, baga patok siyang platform. So, gusto nyong makilala, gusto nyong magbigay ng kwento, gawin po natin yan. Pero like this time, kayo ang gusto kong maging bida at hindi ako. Kumbaga, susuporta lang ako sa inyo kung ano man yung mga pinapangarap nyo, lalo na kung may koneksyon sa buhay ng show business. Ayan, yung pakita nyo lang sa TikTok. Maglagay kayo na ano yun, tapos i-duet nyo ako. Ayun, malay nyo, di ba? Someday, somehow.
Maraming salamat, Cupcake. Yes, maraming salamat Oo. po, Tita A. Anak, thank you so much. Thank And you of course, so it was much. really fun kasi alam mo nakakatuwa lang kasi pag may nakakakwentuhan tayo katulad ni Gardo, yung very honest, walang filter, lahat nga, Tita. sasagutin. Pero siguro dahil na rin sa naging pundasyon natin, Tita, kasi yun din yung parang gusto ko na rin kunin yung opportunity na pasalamatan kayo dahil isa kayo dun sa parang nag-build ng confidence ko noong time na nasa Seiko. Well, love ka naman eh. Marunong ka makisama, Kasi no? like, di ba, parang ikaw, Tito Boy, di ba? Kasi hindi mo mararamdaman na Ibang tao. tsaka yung matatakot ka, di ba, Yes, magkakaroon ng kaba. So yun, maraming salamat. Maraming salamat din, anak. Opo, Thank you so opo. much. Opo. 1988 pa po ito nagsimula. Bilangin nyo. Kaya ganun kami katagal na magkaibigan. Nasa Seiko Film siya, kumpare ko ang yung boss, si Robitan. Opo. Oo. At madalas naman kami, kahit magkakaiba kami ng studio, madalas din Yes. kami nagkakasama. Me as a media person, sa mga press ko nito na andun ako, kaya doon ko ito nakilala. Mga kaibigan, maraming salamat. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin Dennis, and of course, Roland Ever Belena. Hello Glow. Nutritech. Thank you so much, Josh De La Luna. Beauty Derm. Eres Beauty Care. Aficionado by Joel Cruz. Richie's Kitchen by Richie Ang. Doc Rob's Wellness Supplements. Mesa Tomas Morato. Nesta Stili Salon for My Hair and Makeup. Gandang Ricky Reyes. Asia Slashes. Moss View from Japan. Tokyo Grill at Tomas Morato. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. Shinagawa LASIK and Aesthetics. Manila Bulletin. Sugar White by Sugar Mercado. The Red Meat by Chef John. Maraming salamat. Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Coloretti Clothing for my clothes. Studio Manila. Kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Astro Amoy. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Astro Amoyo. Bye for now, and God bless us all.